Hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kay sa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masihan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At muli sa pagtatapos ng linggong ito, nawa ay atin pong maisapuso ang lahat ng mga ipinahayag sa atin ng mga salita ng Diyos na gabay natin para sa mga susunod pang mga araw habang tayo po ay nagsusumikap din na magampanan ang ating mga misyon, ating mga responsibilidad sa mundong ito. Atin pong balikan muli ang ilan sa mga ipinahayag sa atin ngayong linggong ito. Nung Lunes, sinimulan natin na marinig ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa isang babaeng 12 taon nang dinudugo at siya ay talagang nagsumikap makalapit kay Jesus at sabi, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling na ako. Kaya binibigay sa atin dito yung kahalagahan na hindi lang tayo basta lalapit kay Jesus, kundi dapat nagtataglay tayo ng pananalig. Kaya nga ang sabi niya ni Jesus doon sa babae, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig. So, kung wala tayong pananalig, lapit tayo ng lapit kay Kristo, kasi kung ibig sabihin nananalig tayo, kinikilala natin kung sino si Kristo. Noong Martes, matapos ang
pangyayaring ito, mas maraming tao pa ang sumunod sa Kanya. Kung kaya, sinabi sa atin ng Ebanghelyo, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. So yung habag, yung makita mo ang sitwasyon, ang kalagayan, at yung pangangailangan ng tao. Kung kaya't nang sumunod na araw, Miyerkules, dito natin narinig ang pagpapangalan sa 12 apostol na kanyang pinili, at ito ay kanyang tinipon. Sabi dito, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. So yung kung anong mayroon sa Jesus, ito ay ibinahagi, ito ay ipinagkatiwala sa mga hinirang para sa gawain ng pagpapagaling at pagpapalaya mula sa masasamang espiritu. At nung Huwebes, narinig na natin ang paghahayo sa kanila. At sinabi ni Kristo, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. At tandaan natin, ang pinakasentro ng misyon ng mga alagad ay magpahayag ng paghahari ng Diyos o yung magpahayag ng mabuting balita. Parang extra na lang yung mayroong magagawang himala o pagpapalayas ng demonyo, kailangan mas higit na mapagtuunan ng pansin ay yung maipahayag ang mabuting balita. Kahapon, Biyernes, ang paalala niya, bago tuluyang humayo ang mga alagad, ang sabi niya sa kanila, maging matalino kayo gaya ng ahas at maging matapat gaya ng kalapati. Maging matapat. Matapat sa kung sino ang nagkaloob ng biyaya, maging tapat sa taong tumulong, maging tapat sa taong tumanggap sa kanila. At hindi dapat makalimutan kung sino sila. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayong araw na ito ng Sabado, yung hinihiling sa kanila, na yung paalala, sila ay alipin, sila ay alagad lamang, hindi dapat Panginoon at hindi makalimutan. Kasi kapag meron tayong mga achievements, nakakalimutan natin kung sino tayo. Yung iba, umaastang parang Panginoon, umaastang siya na yung masusunod, so hindi dapat mawala yun. Kundi, ang sabi ni Kristo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya nga po, bahagi ng misyon ng mga alagad at magpasa hanggang ngayon, ginagampanan ng simbahan na maipakilala si Kristo. Kasi paano natin paninindigan kung hindi natin nakikilala? Paano natin maibibigay ang ating katapatan kung hindi tayo handang mag-submit sa Kanya? Kaya nawa, sa mga panahon na tayo po ay susubukin din, kasi maging ang mga tagasunod, ang mga alagad, ay hindi exempted sa mga pagsubok o mga problemang pagdaraanan. Pero naririyan ang simbahan para patuloy tayong palakasin, lalong-lalo na ihanda para sa mga misyon at responsibilidad na iaatang sa atin. Amen.